Hello everyone. So yung topic natin for today is yung chapter 3 for qualitative research, okay? Um, yung video na nauna is for quantity, so this one is for quali. So here's your title, methodology of the study. Again, you have the introduction, no, na nandirito. Makikita nyo yan, nandito yung template natin, sundan nyo na lang kung ano yung mga laman na nandirito. Basically, yung mga title, yun ang mga nilalagay natin dito sa ating introduction, okay? And then you start with the strategies of inquiry. So dito, state mo lang kung anong strategy yung gagamitin mo for quali. For example, ito ay phenomenological. So, studying phenomenon, no, sa buhay ng mga tao or experiences nila, no, pwedeng ilalagay natin dito, state natin yun, okay? So you state it, you explain it as well, no? Yung strategy na gagamitin. So one thing na po pwede niyong gawin, i-copy ninyo yung title ninyo kasi marami pang klaseng ano, no? Research design ng quali, no? So may grounded theory, phenomenological, meron tayong thematic, okay? So ang gawin niyo na lang, isa sa mga po pwedeng gawin ninyo is i-copy ninyo yung title ninyo, pagkatapos i-paste ninyo sa AI, pagkatapos tanungin niyo siya what kind of qualitative research design yung applicable doon sa study ninyo. Okay? So what type of research design sa qualitative research yung aligned doon sa study ninyo? Ano yung bagay? Importante ito, no? Kasi, for example, kung may case study tayo, for example, ganyan, no? So, you can check din online para malaman ninyo, halimbawa, no, nakapili na kayo ng research design for quali, pwede nyo rin i-ask, no, bigyan pa ng mga insights kung sino yung respondents ninyo, ganyan. Ilagay nyo yung respondents ninyo, uh, the more details you give, mas magiging aligned yung ibibigay ni AI sa atin. Okay? So here, you have phenomenological. Ang gagawin mo lang, ilalagay mo dyan, you state it. So after you state it, you explain it. Ano bang ginagawa ng phenomenological? You have to cite, for example, no, mga authors na expert ng quali like Creswell. Yan. So dito, phenomenological, tapos ilagay niya in-depth interviews. Pagkatapos dito rin, siyempre, kung ginagawa niyo ito, yung observation, for example, no? Siyempre, yung observation na yan, po pwedeng gawin niyo habang sumasagot sila, ano yung mga facial expressions nila habang sumasagot. Yun yung maganda sa ano sa quali, no? Because sa quanti, sometimes hindi na iniisip nung ano nagsasagot kung ano talaga yung tanong, no, para mabigyan niya ng tama ang sagot, no, perception. No, sa quali hindi mo magagawa 'yun eh. Hindi mo siya madadaya during the interview because sometimes mas mahirap siyang dayain because sometimes habang sumasagot siya pagkatapos biglang nakikita mo yung facial expression niya. So, halimbawa opposite yung sinasabi niya sa facial expression niya. So, mas mahirap mong dayain ang quali. Kaya masasabihin na natin mas valid, no, yung talagang mas mabigat yung quali. Pagkatapos sinabi rin niya, no, focus group, ito kung gagamitin lang ninyo. Pero kung ang gagamitin ninyo, for example, ay interviews, interviews lang. Kung ginamit din niyo yung observation, no, pwedeng ilagay niyo yon. Pero kung hindi naman yon kailangan, hindi niyo naman ginawa at gagawin in your research, huwag niyo nang ilagay. So after that, you describe the participants of your study. Dito binigyan ng maliit na mga description. Ito nandun din sa chapter 4 natin, okay? Doon sa chapter 4 natin, may mga description sila na nilagay doon sa mga participants natin. Again, the names of the participants, hindi ito yung mga pseudonames lang ito, okay? Hindi nyo po pwede na ilagay yung totoong pangalan ng participants. Maliwanag yun? So wag nyong ilalagay yung totoong pangalan nila. Pwede rin naman na respondent 1, respondent 2, ganun, or interviewee 1, interviewee 2. So, basta yung anonymity of the respondents, kailangan nando doon for data privacy. Okay? So, yan, may binigyan siya ng short description, okay?
na nagpapakita ng na qualified, okay? Na qualified doon sa interview, sa data gathering yung tao na yon. Okay? So nagpapakita na siya ay qualified. So nagpapakita rin ito ng um, who are included, who are excluded, no? Bakit na include ito sa interview natin. Okay? So yan na sila. And then you have the data collection approaches. Now in data collection approach, kailangan maging systematic, maging um, yung step by step, okay, gathering of data, kailangan ma-explain ninyo rito. For example, naka-highlight dyan, a participant who will be selected and given permission to participate based on informed permission. Ito yung pinapirmahan natin na informed consent form. No, kahit na one sentence lang 'yan, um, isang bond paper 'yan, kailangan mayroong informed consent form. Ang informed consent sa research natin, napaka-importante ito, no, kasi nagpapakita na willingly pumayag yung napapayag yung interviewin ninyo, no, sa pag-gather ninyo ng data. So number one, you have the informed consent form. Number two, yung data privacy. So kailangan nagpapakita yung data collection ninyo that you follow the Data Privacy Act of the Philippines. So lahat ng nakalagay dyan, the data collected about the participant will be retained by the researcher for record keeping at for the purposes of the study lang. So sinasabi niya na pagkatapos na, no, dinidiscard na ito. So yun yung nilalagay natin. Also, nakalagay din dito, results of the study might be incorporated in presentation or published in an article. Now, what does that mean? Later on kasi po pwedeng ma-publish yung paper. Kailangan dun sa informed consent, no, pumapayag sila na lumabas yung data, no, sa yung study, doon yung study nakasama sila doon sa pagka na-publish yung article. Okay? So, a participant who complies with the server, okay, parehas din naman to. Ito kailangan ilagay nyo rin. Pwede nyo ilagay na separate na paragraph. The interview will be conducted face-to-face, kung ito'y face-to-face or online. Okay? Pagkatapos nyo mag-gather, tapos lagay nyo rin dyan yung schedule ninyo. Okay? Pagkatapos, yung paggamit nyo ng questionnaire. Paano kayo nag-craft ng questionnaire? Ilagay nyo yung validation ng 3 experts, okay? 3 experts, yung validation ng ating questionnaire, yung ating semi-structured. Pag sinabing semi-structured, nandun yung questions, pagkatapos pwede kayong mag-follow up ng question. Pagka sinabing structured, kung ano lang yung nandun na tanong, yun lang yung itatanong. So most of you ay gagamitin natin yung semi-structured. Okay? So yun na. So again, you have the informed consent, no? You have the data privacy nakasama dyan. Pagkatapos, you have how are you going to gather the data? Is it face-to-face or online? Pagkatapos, kung ano yung questionnaire na gagamitin natin. And then finally, yung data analysis. Paano natin ipaprocess? Sa Quanti, para ma-process natin, no, yung Quanti, for example, inferential, gumagamit tayo ng SPSS. It is a program para ma-compute, no, yung p-value. Okay? Yung p-value. Now, sa quali, words yung ginamit natin. Okay? So, walang numbers. So, paano natin gagawin yon? So, dito may mga ways, no? Dahil ito ay phenomenological, so ang tawag dito is interpretative phenomenological analysis. So, yung gagamitin niya. So, online, makakakita rin kayo ng, for example, thematic. Kung thematic yung study natin, so thematic analysis yung gagamitin natin. Okay? So, kailangan naka-align doon sa sinabi natin kanina sa start, sa statistical analysis natin, ano, 'di ba? Dito sa bandang una, meron tayo na yung ginagamitin natin na research design. Kung itong thematic, no, kailangan thematic din. Kung phenomenological yung gagamitin natin, no, sa pagka-craft or pagkukuha ng mga themes natin, okay?
So dito nakalagay lang siya yung phenomenological tapos i-define ninyo yung phenomenological, define niyo yung thematic. Okay? Pag na-define na ninyo, okay na siya. Okay? So that's it. Yun lang yung laman ng chapter 3 natin for Quali. Now, iba't ibang school may kanya-kanya tayong template but here, no, sa school natin, ito yung template natin na gagamitin. So you should be done, no? Like in 2 hours, 1 hour, kayang-kaya nyong gawin yung chapter 3. If you have any questions, just let me know.